Ilang residente sa Ilagan City, Isabela, nagpalipas ng magdamag sa gilid ng kalsada. Kung sakali na matulungan kami ng pamahalaan, magiging puhunan ulit para makabangon kami. Mga magsasaka ng gulay sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, dumadaing ng tulong sa pamahalaan matapos ang Bagyong Uwan. Nagulat po pirmi. Bakit? Kasi siyempre po, akala namin mamatay na po kami lahat. Mga bahay sa coastal barangay sa Aringay, La Union, inabot ng daluyong. Pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Dating Speaker Martin Romualdez at ilang kongresista inimbitahan sa Senado sa Biyernes, November 14. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression. Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan. Ilang retiradong general, personalidad at politiko na nasa likod ng umano'y destabilization plot, iniimbestigahan na ng Armed Forces of the Philippines ayon sa Malacanang. Ang Philippine National Police po ay handa sa lahat ng nagaganap po na rally na gagawin po sa 16, 17, and 18. Security plan ng Philippine National Police para sa 3 araw na rally ng isang religious group sa Maynila, nakaayos na. Magandang hapon, Pilipinas at sa buong mundo. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350 ang UNTV Radio. Una sa ating mga balita. Nadagdagan pa ang bilang ng mga napaulat na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Uwan sa ilang rehiyon sa bansa. Mula sa 2 kahapon, umakyat na ito sa 18 base sa huling tala ng Office of Civil Defense o OCD. Ayon kay OCD Deputy Administrator Assistant Secretary Rafi Alejandro, 3 rito ang mula sa Cagayan Valley Region. 12 naman ang mula sa Cordillera Administrative Region dahil sa landslide. Tig-iisa naman ang naitala sa Bicol Region, Western Visayas at Eastern Visayas. Nasa 28 na rin ang nasugatan mula sa Cagayan Valley, Calabarzon, Bicol at Western Visayas. Sinabi pa ni Assistant Secretary Alejandro na ang maagang pagpapatupad ng preemptive evacuation ang nakatulong para sa mababang bilang ng casualties. Yung preemptive evacuation talaga ay nakakatulong sa pagbawas ng mga possible casualty, no? Kahit sa injury. Lubog pa rin sa tubig baha ang malaking bahagi ng Tuguegarao City. Samantala, isinara muna sa publiko ang Buntun Bridge dahil sa pagtaas ng tubig sa Cagayan River. Ito ang balita ni Nimrod Turano. For Tuguegarao, 75% dahil 12 meters na tayo. Pumasok na siya hanggang dun sa Linaw, salubong na ang Cagayan River. From Pinakanawan, pumasok dun sa Linaw, lumabas na sa Cagayan River. So nagsalubong na po yung from Pinakanawan tsaka Cagayan River. Lumawak pa ang mga lugar sa Tuguegarao City, Cagayan na nalubog na sa baha dahil sa pag-ulan na dulot ng Bagyong Uwan. Ayon sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa 75% or tinatayang 37 barangay ang apektado nito. Kabilang dito ang ilang bahagi ng Sentro 10 at mga barangay sa tabing ilog dahil sa nagsalubong na ang Pinakanawan River at ang Cagayan River. Sa ngayon ay umaabot na sa 48,000 na individual ang nasa mga evacuation centers sa buong lalawigan. Ngunit hindi pa tapos ang assessment sa ilang lugar kung maaari na bang bumalik ang mga residente sa kanilang mga tahanan.
Pansamantala namang isinara sa publiko ang Buntun Bridge dahil sa umapaw na sa critical level ang tubig sa ilog. Ayon sa update ng Tugigaraw Command Center, nasa 12 meters na ang taas nito. Gayunman, sinabi ng opisyal na hindi na inaasahang tataas pa sa 12 meters ang level ng tubig dahil inaasahang magsasara na ang gate ng mga dam sa upper stream ng Cagayan. All of the upstream, yung Kawayan, Kabagan, all of Isabela, pababa na. Yung Gamo, pababa na yung mga water gauge dyan. I think magpipik na tayo sa 12 meters. Ang pansamantalang pagsara ng naturang tulay ay para siguruhin ang kaligtasan ng publiko. Mahigpit naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa structural integrity ng tulay. Mananatiling sarado ito hanggang bumaba ang level ng tubig at matapos ang assessment ng lokal na pamahalaan sa kakayahan ng tulay at matiyak na pwede na itong madaanan. Nimrod Torano, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Hindi biro ang halaga at lawak ng pinsala na iniwan ng Bagyong Uwan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Daing ng mga magsasaka, mabigyan sana sila ng pamahalaan ng puhunan upang mabawi ang mga nasirang pananim. Ito ang balita ni Charles Magusib Jr. Kung sakali na matulungan kami ng pamahalaan, magiging puhunan ulit para makabangon kami. Dahil sa lawak ng napinsala, hindi namin alam kung saan kami kukuha ng pupuhunan ulit. Emosyonal si Nanay Martina ng kapanayamin ng UNTV News and Rescue sa kanyang bukid sa Barangay Komunal Cabanatuan, Nueva Ecija. Anya, ekta-ektaryang taniman nila ang naapektuhan at nalubog dahil sa nagdaang Bagyong Uwan. Hindi rin anya nila tiyak sa ngayon kung may aanihin pa dahil lubog pa rin sa tubig ang iba nilang taniman. Yung mga okra, mayroon kaming 2 hektarya. Yun din papaya, mayroon kaming kulang-kulang 1,000 puno. Baka hindi na pwedeng anihin yung mga kwan na yan. Ayun naman okra at saka kwan, hindi malalim pa tubig kasi doon. Saka papaya, kalamansi, hindi pa makatawid ang mag-aani. Andito po kami ngayon sa taniman ng sili ni Nanay Nena. At namimitas kami ngayon dahil yung sili po na nabaha po pala, ayan, kagaya ni Nanay Nena, namimitas siya ngayon ng sili. Hindi na po nila yan maibebenta, yan, yung sili na yan. Kasi yung sili na yan na nababad sa tubig baha, nangunguluntoy na siya, tapos nagingiting-ngitim. Ayan, tingnan po. Ayan po siya, tingnan niyo po. Si Mang Gaudencio naman ng Barangay Sampaloc sa bayan ng Talavera, umaani ng hanggang 300 kahon ng kamatis bago ang bagyo. Ngayon, baka aniya hindi umabot sa 40 kahon ang kanilang maipon. Malaki rin anya ang posibleng malugi sa kanyang pananim na ampalaya. Ang puhunan sa isang puno, how much? 27, isang puno. Ilan yan? Halos 1,000 puno. 27,000. Kung hindi nasalanta ng bagyo, humigit kumulang sa mga 6-7 pitas, mababawi na. Sa ngayon magtatagal sapagkat nasalanta nga. Sa ngayon ay nagsimula ng mag-ayos ng kanilang taniman ang mga magsasaka sa lalawigan bagaman malaki ang pinsala ng Bagyong Uwan. Ang mga inani nilang gulay ay iniisip nilang ilako at posibleng ibenta sa mababang halaga upang kahit paano ay kumita at maiwasan ang pagkabulok. Anila, posibleng mangutang na lang sila uli ng puhunan ngunit panawagan nila na sana ay matulungan kaagad sila ng pamahalaan upang makabawi sa kanilang mga kabuhayan. Tiyagaan talaga, ganyan ang buhay ng magsasaka. Hindi naman natin kagustuhan yung pagdating ng kalamidad, bagamat talagang naabot tayo palagi. Sana po ay nakita nyo kung paano kami nahihirapan na magsasaka. Siguro magpaplano na lang uli kami na magtanim ng palay. At sana po yung presyo ng palay ay may taas. Malaking malulugi sa kadahilanan nga po ng bagyo. Kaya nga po sana kung maaari, mahalaan ng pamahalaan natin, ng gobyerno, na yung karaingan ng mga mahihirap at maliliit na magsasaka. Charles Magusib Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.
Posibleng tumaas ang presyo ng holiday food items dahil sa pagdami ng demand, bunsod ng mga relief operations matapos ang sunod-sunod na bagyo at lindol sa bansa. Ayon kay Stephen Kua, presidente ng Philippine Amalgamated Supermarkets Association, malaki ang pamamahagi ng relief goods mula sa pamahalaan at pribadong sektor ang maaaring magpataas ng presyo ng holiday food items. Bagamat may 60-day price freeze sa mga pangunahing bilihin, nilinaw ng Department of Trade and Industry o DTI na hindi saklaw ng regulasyon ang presyo ng mga pagkaing kalimitang inihahanda tuwing Disyembre. Sa bagong price guide ng DTI, tumaas na ang presyo ng 75 sa 256 products. Kabilang dito ang ham, fruit cocktail, cream, queso de bola at pasta dahil sa mas mataas na gasto sa sangkap, packaging at paggawa. Personal na pinuntahan kanina ni Public Works and Highways Secretary Vince Dizon ang nasirang floodgate ng Paco Pumping Station sa Maynila. Kasabay nito ang pagpapamadali na maayos ito lalo na at nakaranas ng pagbaha sa mga barangay na sakop ng pumping station. Ito ang balita ni Jed Neresina. Tapos yun nga, natanggal na yung nakita nyo naman, yung napakalaking floodgate dun sa permanent position niya, no? Dun sa dalawang column dun sa mouth nung papasok ng Estero de Paco from the Pasig River. So, nakita nyo naman, yumupi. So, kailangan imbestigahan kung ano yung cause. Natanggal na sa kinalalagyan at nayupi ang floodgate ng Paco Pumping Station sa lungsod ng Maynila nang datnan kanina ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon. Linggo ng gabi nang masira ito sa kasagsagan ng pananalasa ng Bagyong Uwan. Ilan sa tinitingnang dahilan ng pagkasira ay ang posibleng pagtama ng barge o kaya naman bunsod ng malakas na hampas ng tubig mula sa Pasig River. May suspetsa na baka may tumama na barge kasi may mga barge ako nakita doon, pero ang sabi nung taong nag-ooperate dito, wala naman daw tumama. So, ang suspetsa ng consultant ng Koreano, sobrang taas ng pressure dahil sa pagpasok ng tubig galing sa Pasig. Kasunod ng inspeksyon, agad ipinag-utos ng kalihim na imbestigahan ang pangyayari. Ayon kay Secretary Dizon, maaaring abutin ng hanggang 2 linggo ang pagkukumpuni sa nasirang floodgate. Ngunit ang permanente at pinatibay na floodgate ay inaasahang matatapos sa loob ng 3 buwan. Walang pondo ng pamahalaan ang gagamitin sa repair nito dahil ito ay nasa ilalim pa ng tinatawag na Defects and Liability Period o DLP. Kasama naman sa warranty period pa ng contractor ito, 2-year warranty, 2024 pa lang na turnover to, so 1 taon pa lang. So, walang gastos ang gobyerno gagawin ng contractor to. Sabi niya 14 days, pinapabilisan natin. At magdasal na lang tayong lahat na walang panibagong bagyo habang ginagawa natin to. Habang pinaiimbestigahan ang insidente at sanhi ng pagkasira, makikipagtulungan ng DPWH sa Korean consultants para sa mas matibay na repair ng pumping station. November 9, 10:05 p.m. nang masira itong floodgate na humahati sa Pasig River at Estero de Paco. Kung makikita na yupi yung bahaging yon ng floodgate at natulak siya mula dun sa pinakakinalalagyan niya. Ayon sa MMDA, mahalaga itong floodgate dahil ito yung nagsisilbing barrier para masiguro na maayos yung operasyon dito sa Paco Pumping Station at upang maiwasan na rin yung pagbaha doon sa mga kalapit na barangay. So ngayon nasira yung floodgate, can you still operate the pumping station? No, hindi po kasi pabalik-balik lang po ang tubig niyan. Kasi sayang din ang operation dahil pabalik-balik din ang tubig. I-release mo sa Pasig River, babalik din naman ulit. Dahil sa nangyari, ipinaliwanag ni Arnolfo Aguirre Jr., plant engineer ng Paco Pumping Station, na hanggat hindi naayos ang floodgate, ay makakaranas ng pagbaha ang ilang barangay sa Maynila na nakikinabang sa nasabing pumping station. Ang extent niya is apektado po ang mga residente natin na sakop ng catchment area. 36 barangay po ito. So asahan natin na tuwing high tide ay kakaranas sila ng taas ng tubig sa kanilang mga area.
Kaugnay nito ay binahagi ng ilang residente ang kanilang naranasan nang masira ang floodgate. Ayon kay Benjamin Cinco, ikinagulat nila nang umapaw ang estero malapit sa kanilang barangay na hindi naman kadalasang nangyayari kahit malakas ang pag-ulan. Dagdag pa niya na bigla ring may lumabas na burak sa kanilang mga kanal noong araw mismo nang masira ang floodgate. In the past po, naka-experience na rin po kami ng pagtaas pero matagal na rin po yun na talagang ang pagtaas po ay sanhi ng bagyo. Pero po ito, lahat po kami nagulat, nag-i-expect po kami ng ulan. Okay? Pero wala pong ulan, ang lumabas nga po itong maitim na burak, no. Kung hindi ako nagkakamali, mga 10:30. So noong 10:30 po, nagulat na lang kami from the canal po, doon nga po naglabasan. Tapos yung isang kagawad din po namin na nandito po sa may estero, okay, nakita niya po yung pagragasan ng tubig. Hindi rin inaasahan ng residenteng si Yvette Gatmaytan ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Aniya napakalaking abala ito sa kanila, lalo na at may ilang kagamitan siya sa bahay na nasira dahil inabot ng baha. Mata hanggang dito sa tuhod. Pero apektado na yung mga appliances mo doon sa loob, mga baro ko. Yan yung mga, ang dami ko na natanggal nasira na lahat. Ngayon ay nag-iisip ang DPWH at Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ng mga paraan upang matulungan ang mga apektadong barangay. Jed Neresina, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publikong aming pinahahalagahan. Ayon na umano ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umaalis ng bansa ang mga opisyal ng pamahalaan sa panahon ng sakuna o kalamidad. Ngunit bahala na ang Department of the Interior and Local Government na mag-imbestiga sa mga opisyal ng gobyerno na umalis ng bansa sa gitna ng pananalasa ng Bagyong Tino at Super Typhoon Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Castro, ang DILG na ang magsasabi kung lumabag sa travel suspension na ipinatupad ang mga ito. Unang-una sa Pangulo, hindi po niya gusto to. Hindi niya po gusto na ang mga liderato ay chill lang. So dapat ang trabaho ay para sa taong bayan. Kasi ang taong bayan umaasa po sa gobyerno, lalo na sa mga gintong klaseng sitwasyon at kondisyon. Una na sinabi ng DILG na maaaring patawan ng criminal at administrative offense ang mga lokal na opisyal na umalis ng bansa mula November 9 hanggang 15 sa kabila na ipinagbabawal na foreign travel habang nagaganap ang disaster preparedness at response operation. Sa gilid na ng kalsada, nagpalipas ng gabi ang ilang residente sa Ilagan City, Isabela. Samantala, unti-unti na ring umuhupa ang tubig baha sa ilang binahang lugar sa lalawigan. Mula sa Ilagan City, Isabela, ito ang balita ni Benedict Samson. Live! Benedict, bakit ba minarapat ng ilang residente na sa gilid ng kalsada magpalipas ng gabi diyan? Wala bang mga evacuation center na pwedeng puntahan? Magandang gabi, June. Meron namang evacuation center pero ayon nga sa ilan nating mga nakapanayam kanina ay mas minarapat nila na sa gilid na lamang ng kalsada manatili o magpalipas ng gabi para pag humupa na yung tubig ay maagad silang makapaglinis ng kanilang mga bahay. Alas 11 kahapon nang buksan ang lahat ng 7 gate ng Magat Dama. Naglatag muna ng tent sa gilid ng Maharlika Highway ang ilang residente sa Barangay Manaring, Ilagan City, Isabela. Bakas pa sa bahay na ito kung gaano kataas ang tubig baha na naranasan sa kanilang lugar. At dahil sa unti-unti nang bumababa ang tubig baha, nakapagsimula na rin silang maglinis ng kanilang tahanan. Ayon kay Dante Cabrera, kagawad ng Barangay Manaring, mas mabilis silang makapaglilinis ng bahay kaysa kung nasa evacuation center sila.
bababa agad ang tubig, lilinisin namin. Ang daming putik kasi sir, kung aalis ka, hindi mo malinisan. Si Edmond Sakuan naman, maaari nang makapagpahinga kapag natapos na nilang maibalik ang mga gamit na kanilang inilikas. Tumas gabi, tapos yung bahay namin dito. Hanggang dito. Kaya sobrang pagod kami. Siyempre, linisan mo muna bago mo ilipat yon mga gamit. Sa katabing barangay Bangag, unti-unti na rin bumababa ang level ng tubig, baha, ngunit hindi pa ito mapasok ng mga sasakyan. Bagamat may mga isinagawang evacuation ng mga otoridad kahapon, hindi rin umalis sa kanilang tahanan si Nanay Emilia Bulan. Kwento niya, sanay na sila sa sitwasyon at mas maalwan pa rin kumilos sa kanilang tahanan kaysa sa evacuation center. Mahirap doon na, wala kang toilet, wala kang tubig doon. Buti kung meron magdadala sa'yo ng tubig, wala rin. Buti dyan, maraming dyan, pagkuhanan mo ng tubig. Samantala, kaninang alas 11 ng umaga, nasa 5 gate na lang ng Magat Dam ang nakabukas sa 9 meters at nagpapakawalan ng nasa 1,971 cubic meters per second. Sa kasalukuyan ay nasa 190.89 meters above sea level na lang ang sukat ng tubig. Dahil din sa binawasang gate na nakabukas sa dam at pagtigil ng ulan ay aasahan na rin na unti-unti na rin uhupa ang tubig baha sa mga binahang lugar. At pagsikat naman ng araw kanina, sinamantala na rin ng ilang corn farmer na makapagbilad ng mga inaning mais. June, ayon sa Isabela Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, sa nagdaang bagyong Uwan ay wala naman silang naiulat na casualty sa lalawigan. At sa binalita naman ng NIA Mariis o ito yung Magat River Integrated Irrigation System, as of 4 p.m. naman kanina ay 3 gate na lamang ng dam ang nakabukas. At yan muna ang ating update mula rito sa Ilagan City, Isabela. Balik sa inyo dyan, June. Benedict, ibig sabihin pala, yung mga residente na yon na natili sa gilid ng kalsada ay hindi dahil doon sa mismong paghagupit ni Uwan, kundi doon sa banta ng pagbaha dahil sa pagpapakawala ng tubig ng Magat Dam. Tama ba yun, Benedict? Yes, June, kanina nakita rin natin na kahapon, ayon nga sa kanila ay hanggang bewang o hanggang dibdib. Dahil base nga doon sa nakita nating bakas din doon sa isang bahay ay halos level ko dito sa dibdib yung taas ng tubig baha. Pero dahil nga tumigil na nga yung ulan at nabawasan na rin yung nakabukas na gate dito sa Magat Dam, ay napansin din natin na unti-unti na rin humuhupa yung baha sa lugar, June. Maraming salamat, Benedict Samson, live na nag-uulat mula sa Ilagan City, Isabela. Nagpahayag ng pakikiramay si King Charles III ng United Kingdom sa mga Pilipinong naapektuhan ng sunod-sunod na kalamidad sa Pilipinas. Sa isang pahayag mula sa British Embassy, sinabi ng hari at ni Queen Camilla na labis silang nababahala sa mga bagyo, pagbaha at lindol na naging sanhi ng pagkasawi ng marami sa bansa. Kasabay nito, pinuri ng hari ang tapang at dedikasyon ng mga rescuer at frontliner na patuloy na tumutulong sa kabila ng sariling pinagdadaanan. Sa huli, hiniling ni King Charles III ang patuloy na pagbangon at paghilom ng mga Pilipino mula sa mga trahedyang dulot ng Super Typhoon Uwan at mga nagdaang lindol. Kumalat kamakailan sa social media ang isang listahan ng mga individual na umano'y nasa likod ng tangkang destabilisasyon laban sa gobyerno. Kabilang sa mga nabanggit ang isang alkalde na very vocal sa pagtuligsa sa nagaganap na korupsyon. Ayon sa Malacanang, bagamat maaaring sabihing bahagi ito ng kalayaan ng pagpapahayag, kailangan itong maimbestigahan. Ito ang balita ni Nel Maribuhok. Kailangan po kasi talaga maimbestigahan ito at kasi maaari sabihin nila ito ay freedom of expression.
Pero muli, titingnan natin kung ano ang hangganan at kailangan po talaga itong mapaimbestigahan kung ito po ay parte na po talaga ng destabilization. Ilan umanong retiradong general, personalidad at politiko ang nasa likod ng planong pagpapabagsak sa pamahalaan. Ito ay batay sa kumalat na post sa social media kamakailan. Bagamat hindi ikinababahala ng Malacanang ang mga ganitong impormasyon, minabuti na umano ng Armed Forces of the Philippines o AFP na imbestigahan ang sinasabing planong destabilization. Ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro, ang mga naturang pangalan ay napansin na ng AFP at kasalukuyan ng iniimbestigahan ng intelligence community kung ito ay may katotohanan. Ayon po sa AFP, sa mga ganitong klaseng mga sinasabi, although ito ay nasa social media, at sa kanila po, ito po ay ibinibigay na rin po sa kanilang intelligence community, iminomonitor, inaalam ang katotohanan. Hindi naman po ibig sabihin na nasabi sa social media ito ay agad na dapat paniwalaan. So kailangan po nilang i-validate. Kabilang sa nasa listahan si Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Sa pahayag na inilabas ng alkalde, mariin niyang itinanggi ang maling paratang na sangkot siya sa anumang hakbang para pabagsakin ng pamahalaan. Ang ganitong urian niya ng balita ay walang katotohanan at nakasisira sa tiwala at pagkakaisa ng ating mga kababayan. Dagdag pa ni Mayor Magalong, buong buhay niya ay inialay sa paglilingkod sa bayan bilang sundalo, pulis at ngayon ay bilang lingkod bayan. Ang kanya-anyang katapatan ay sa Republika ng Pilipinas at sambayan ng Pilipino. Paglilinaw naman ng Malacanang, hindi pa naman masasabi na may nilabag na sa batas ang mga personalidad na nasa listahan. Wala pa po tayo masasabi kung sila ay may nilalabag na batas. Kailangan po maimbestigahan to na mas malaliman. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Tapos na ang security plan ng Philippine National Police para sa isasagawang 3 araw na rally ng isang religious group sa Maynila. Kabilang sa pinaghandaan ng PNP ang posibleng pagsama o paghalo rito ng ibang grupo. Ito ang balita ni Lea Ilagan. Ang Philippine National Police po ay handa sa lahat ng nagaganap po na rally na gagawin po sa 16, 17, and 18. Lahat po ng contingencies ay nakaprepare. Ang ating pong QCPD at ang buong NCRP o base na rin po sa kautusan ng ating pong Chief Philippine National Police. Nakaayos na ang ipatutupad na seguridad ng Philippine National Police para sa 3 araw na rally ng isang religious group sa Maynila sa susunod na linggo. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Police Brigadier General Randolph Tuanyo, kabilang sa kanilang pinaghahandaan ang posibleng panggugulo ng ilang grupo kagaya ng nangyari noong September 21 protest. Bukod sa naturang religious group, sinasabing mayroon na ring ibang grupo na nag-apply ng permit sa Quezon City para mag-rally. Yung ibang grupo on November 16, 17, and 18. So, sa ngayon, we have, meron po tayong ongoing coordinating conference with the LGU when it comes to the preparation and all others. So, Ma'am, anong grupo po yung sasabay doon sa INC? Yung nabanggit nyo kanina. Yes po, ito pong grupo na ito yung United People's Initiative. Actually, they are very loud in social media para po dito sa kanilang gagawing prayer rally as well. Nasa 300,000 individual ang inaasahang makikiisa sa naturang rally. Kaugnay nito, magdi-deploy ang PNP ng nasa 15,000 pulis para sa seguridad sa buong Maynila. Pinakamarami ang inilaan ng pulisya sa Mendiola na nasa mahigit 3,000, habang nasa halos 2,000 namang mga pulis ang ipupwesto sa Ayala Bridge. Wala po tayong natatanggap na anuman pong banta, pero kung meron man po, hindi po natin ikikipit balikat ito, magkakaroon po agad tayo ng assessment at evaluation. Ang Manila Police District magpapatupad ng road closure sa paligid ng Rizal Park. Kabilang sa mga isasarang kalsada sa Maynila, ang southbound lane ng Rojas Boulevard mula Katigbak Drive hanggang Pio Campo. Isasarado rin ang northbound lane ng Rojas Boulevard mula President Quirino Avenue hanggang Katigbak Drive. Baging ang southbound lane ng Bonifacio Drive patungo sa Anda Circle hanggang sa Katigbak Drive.
Not passable rin sa mga motorista ang bahagi ng South Drive, Independence Road at P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ganun din ang Finance Road mula P. Burgos Avenue hanggang Taft Avenue. Ang Maria Orosa Street mula Burgos Avenue hanggang Calao Avenue. Taft Avenue hanggang Rojas Boulevard, maging ang Round Table patungo sa Palacio Street at General Luna ay hindi rin madadaanan ng mga motorista. Meron po kaming traffic and parking plan na ilalatag na natin. Hindi lang po namin na ipopost po natin ito sa social media natin. At doon po makikita po doon from 16 to 18 po yan. Meron po talaga mga isasaradong mga kalsada. Lalo na po doon sa pinakalugar kung saan gaganapin po yung pagtitipon. Ang sa atin lang po, ipopost po natin ng maaga ito para yung mga kababayan po natin. Alam naman po natin yung araw na yan. Linggo po ito, Linggo, Lunes at Martes. So marami po na rin maapektuhan dyan, lalo na yung may paikot dyan. Sa ngayon, patuloy ang ginagawang pakikipag-usap ng MPD sa mga organizer ng rally para sa mas maayos na pagdaraos ng naturang aktibidad. Una nang inanunsyo ng lokal na pamahalaan ng Maynila na sususpindihin rin muna ang face-to-face classes sa lahat ng pampubliko at pribadong paaralan sa November 17 hanggang 18. Leia Ilagan, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Narito naman ang mga balita sa iba't ibang panig ng mundo. Ihahatid ng ating global correspondent na si Marvy Delfin mula sa Perth, Australia. Magandang gabi naman sa inyo dyan sa Pilipinas. Inanunsyo ng Thai government ang suspensyon ng joint declaration na nilagdaan ng Thailand at Cambodia sa pangunguna ni US President Trump noong Oktubre para sa kapayapaan sa pagitan ng dalawang bansa. Ang suspensyon ay bunsod ng pagkasugat ng 4 na Thai soldier sa Sisaket Province dahil sa landmine na sumabog. Ayon sa Royal Thai Army, nagpapatrol ang mga nasabing sundalo nang sumabog ang PMN-2 anti-personnel landmine na anila ay intensyong itinago ng Cambodian Army sa teritoryo ng Thailand. Itinanggi naman ng Cambodia ang akusasyon ng Thailand at iginiit na nananatili silang committed sa usapang pangkapayapaan kasabay ng babala sa mga media outlets at sa publiko na maghinay-hinay sa pagpapakalat ng maling impormasyon na maaaring pagmula ng muling pagsisimula ng tensyon sa pagitan ng dalawang panig. Pasado na sa US Senate ang funding bill matapos bumaliktad ang 7 Democratic senators upang bumoto kasama ng majority ng Republican senators. Kasunod nito, agad na pinababalik ni Speaker Mike Johnson ang mga US congressmen sa Washington, D.C. upang ipasa na ang funding bill na magiging susi para mawakasan ang pinakamatagal na government shutdown sa kasaysayan ng Amerika. Ito ang balita ni Klein Sinka. At least some Democrats now finally appear ready to do what Republicans and President Trump and millions of hardworking American people have been asking them to do for weeks. Agad na pinababalik ni US House of Representatives Speaker Mike Johnson ang mga congressman sa Washington, D.C. matapos ang pagpapasa sa Senate ng Government Funding Bill. Ayon kay Speaker Johnson, agad na pagbobotohan ng Kongreso ang ipinasang Senate Bill upang wakasan na ang 41 days na government shutdown sa bansa. Mariin namang tinutulan ng Democratic leader ang ipinasang Senate Funding Bill. Ayon sa kanya, nagkakamali ang 7 kapartido nito na bumoto pabor sa panukalang batas ng mga Republicans upang buksan muli ang pamahalaan. Babala pa nito, tataas ang healthcare insurance ng mga mamamayan dahil sa pagsuko ng mga Democrats sa demand ng partido na panatilihin ang subsidy sa US health insurance. People now see that premiums are about to skyrocket. They're terrified about how they're going to pay for their insurance. Democrats demanded that we find a way to fix this crisis and quickly, but Republicans have refused to move an inch.
Giit naman ni Speaker Johnson pabor ang kanyang partido sa pakikipag-usap sa mga Democrats, ngunit mariin itong tinutulan ang pag-hostage umano ng mga Democrats sa pamahalaan bilang bargaining chip sa negosasyon. Finding solutions to reduce the oppressive costs of healthcare under the Unaffordable Care Act. We just made clear that we would not and should not ever do that is negotiate as hostages. Inendorso naman ni President Trump ang bipartisan funding deal na magbubukas muli sa pamahalaan sa pamamagitan ng pagpopondo sa lahat ng ahensya, pagbibigay ng pondo sa food aid ng bansa para sa mahihirap at back pay para sa natanggal na federal employees. Babala ng mga Democrats na hindi bumoto sa bill, posibleng hindi tuparin ng mga Republicans ang pangako nito na bipartisan funding bill na negosasyon para sa healthcare insurance sa Desyembre. Kung hindi may babalik ang subsidies sa health insurance, tataas ng lagpas sa 100% ang kailangang bayaran ng halos 40 million Americans sa susunod na taon. Klein Senka, UNTV News and Rescue, Texas, USA. Diyos sa aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan. Pinalaya na si dating French President Nicolas Sarkozy mula sa Lasante Prison sa Paris, 3 linggo matapos makulong sa 5 taong sentensya sa kasong criminal conspiracy. Sasailalim siya sa mahigpit na judicial supervision at hindi papayagang lumabas ng France habang naghihintay sa kanyang appeal trial na nakatakdang ganapin sa susunod na taon. Sa kanyang social media post, sinabi ni Sarkozy na itutuon niya na lamang ang kanyang focus sa pagpapatunay ng kanyang pagiging inosente. Positibo naman ang kanyang abogado na mapapawalang sala ang dating Pangulo at tiniyak na susunod ang kanyang kliyente sa mga iniutos ng korte, kabilang ang hindi pakikipag-ugnayan sa mga saksi o sa mga empleyado ng Justice Ministry. Hindi bababa sa 8 ang nasawi habang 20 ang sugatan matapos sumabog ang isang sasakyan sa sentro ng New Delhi noong Lunes ng gabi. Ang insidente ay naganap malapit sa isang subway station at sa UNESCO World Heritage Site na Red Fort, na kilalang destinasyon sa mga turista. Ayon sa mga pulis, sumabog ang sasakyan habang nakahinto sa isang traffic light na nagdulot ng pinsala sa iba pang mga kalapit na sasakyan at nagresulta sa kaguluhan sa lugar. Nagpadala na ng mga investigative team ang mga otoridad para imbestigahan ang lahat ng posibleng sanhi ng pagsabog, kabilang ang banta ng terorismo. At yan ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Mula dito sa Perth, Australia, ako si Marvy Delphine. Magandang gabi. Muling bubuksan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects sa darating na Biyernes. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, imbitado sa pagdinig ang mga kongresistang idinadawit sa maanomalyang mga proyekto. Ito ang balita. We have not seen nor received any copy of this ICC warrant of arrest. We are just reacting to what we heard over the weekend and what has been circulating online. Wala pa silang nakita o natanggap na warrant of arrest. Yan ang muling nilinaw ng Department of Justice o DOJ kaugnay ng umano'y arrest warrant na inilabas ang International Criminal Court o ICC laban kay Senator Ronald Bato de la Rosa. Sa ilalim ng proseso, dadaan ito sa Department of Foreign Affairs o DFA. There will be a request for extradition coming in through the Department of Foreign Affairs. It will be transmitted to the DOJ for evaluation. We will file it with the proper trial court. Sabi ng Department of Justice, kung mayroon ng warrant, susundin o ipatutupad nila ito. Bukod sa walang batas na nagbabawal, mayroon ding obligasyon ang Pilipinas na makipagtulungan sa international community. Dagdag pa ng ahensya, 2 opsyon ang pinag-aaralan ngayon ng pamahalaan. Maaring isurrender o isuko ang mambabata sa ICC, gaya ng ginawa kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. O pwede ring extradition na posibleng mas matagal dahil dadaan pa sa korte dito sa Pilipinas. Kapag extradition, it takes quite some time because you still have to go through a trial, whereas a surrender would be immediate. Dagdag pa ng kagawaran, hinihintay din nila ang desisyon ng Korte Suprema sa petisyon ng kampo ng dating Pangulong Duterte kaugnay sa pagsuko sa kanya sa ICC. Magiging batayan ito ng DOJ kung ano ang gagamiting opsyon.
Samantala ayon naman kay Senator Lacson, hindi pwedeng gawing forever na kanlungan ni Senator Bato ang Senado para hindi maaresto. Paliwanag nito ang parliamentary immunity ng mga mambabatas ay aplikable lamang sa mga kaso na may parusang 6 na taong pababa na pagkakabilanggo. Sa ilalim ng parliamentary immunity, hindi maaaring arestuhin ang isang kongresista o senador habang nasa sesyon o nasa loob ng premises ng Kongreso ang mambabatas. Dagdag pa ni Lacson, iba ang kaso na kinakaharap ni Senator Bato dahil hindi korte sa Pilipinas ang sangkot. But he can stay in the Senate premises forever. No? Kasi something has to give way then. No? And yung Constitution, being the fundamental law of the land, will prevail. Kasi very clear naman doon na hindi lahat ng offenses, alleged offenses, no? Hindi lahat ng crimes covered ng immunity from arrest. 6 years or less than 6 years lang yung penalty na involved. Sinubukan anya nitong tawagan si De La Rosa pero hindi sumagot. Naniniwala naman si Lacson na bilang dating miyembro ng law enforcement, alam ng senador ang gagawin. Ngayong hapon isang petisyon ang inihain ng isang concerned citizen na humihimok sa Korte Suprema na mamagitan upang huwag anyang kanlungin ng Senado si De La Rosa. Ang exempted lang naman sa arrest kung yung crime mo ay punishable ng 6 years and below. Pero kapag ikaw kasi ay nakasuhan ka sa crime tulad yan ng RA 9851 o ng crimes against humanity, yung hatol yan umabot hanggang 30 years. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Ang napanood po ninyo ay ang balita mula kay Dante Amento. Samantala muling bubuksan ang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga anomalya sa flood control projects sa parating na Biyernes. Ayon kay Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson, imbitado sa pagdinig ang mga kongresista ang idinadawit sa mga anomalyang mga proyekto. Ito ang balita ni Ivan Alvarez. Pagpapadala ng invitation through the office of the Speaker of the House of Representatives. Siya plus yung 17 congressmen mentioned by the Diskaya couple, including Congressman Eric Yap. Yan yung iimbitahan namin through the Speaker. 18 kongresista ang iimbitahan ng Senate Blue Ribbon Committee sa muling pagdinig sa mga maanomalyang flood control project sa darating na Biyernes, November 14. Ayon sa nagbabalik na chairperson ng komite na si Senator Panfilo Lacson, pagkatapos ng eleksyon sa chairmanship ng Blue Ribbon Committee, uumpisahan na nilang magpadala ng imbitasyon para kina dating House Speaker Martin Romualdez, Benguet Representative Eric Yap na may koneksyon pa umano sa Silver Wolves Construction Corporation at iba pang mga mambabatas. Kasama na rito ang mga kongresistang pinangalanan ni Curly Diskaya noong ikatlong Blue Ribbon hearing na inakusahang kumubra ng kickback mula sa mag-asawang kontraktor pagkatapos magawaran ng government contracts. Ayon pa sa senador, present din sa Biyernes ang kanyang very important witness na lalo anyang magpapatibay sa mga kaso. Yeah, darating siya. As of now, meron siyang affidavit, draft affidavit. Pagdating naman kay former Ako Bicol Party List Representative Zaldico, sinabi ni Senator Lacson na nakapagpadala na sila ng imbitasyon sa mga tirahan nito sa Pilipinas upang dumalo sa pagdinig sa Senado. Laman ng imbitasyon ng opsyon na maaari itong dumalo sa pamamagitan ng online video conferencing. Kung po pwede siyang mag-participate via Zoom. Of course, kung nasa abroad siya, as we all know, most probably he's abroad. So hindi magiging valid yung kanyang testimony unless nando siya sa premises ng embassy, Philippine Embassy, doon sa lugar ng kinaroroonan niya. Sakaling hindi makapunta si Zaldico sa Embahada ng Pilipinas upang doon dumalo ng hearing, maaari pa rin itong magbigay ng kanyang salaysay. Pagkatapos ng pagdinig, maaari niya itong panumpaan sa harap ng konsul upang maging opisyal. Halimbawa, Friday, tapos pumunta siya ng embassy or consulate ng Saturday, pwede niyang i-affirm doon na lahat ng tinestify niya truthful, at saka yung wala siya idadagdag, walang babawasan doon sa kanyang tinestify. Samantala, ayon kay Senator Lacson, oras na makapagsampa ng mga kaukulang kaso ang Office of the Ombudsman at ang Department of Justice sa Sandigan Bayan
lalawigan o sa regional trial courts. Ititigil na ng Senado ang investigasyon alinsunod sa sub judice rule. Gayunman, sa ngayon ay magpapatuloy pa rin ang mga pagdinig sa komite, lalo na't nasa preliminary investigation pa lamang ang mga reklamong isinampa sa DOJ at Ombudsman. Evan Alvarez, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinakahalagahan. Nakalabas na Philippine Area of Responsibility ang Bagyong Uwan. Pero hindi pa rin makahinga na maluwag ang ilang residente sa isang coastal barangay sa Aringay, La Union. Ito ang balita ni Ryan Lacanlale. Nagulat po Permi. Bakit? Kasi siyempre po, akala namin mamatay na po kami lahat. Yung nangyari namin sa mga oras ng mga between 1 to 2 p.m. po. Madaling araw. Nahirap po sir eh. Nahirap po talaga. Ito naman kasi kami talagang nakatira na. Tapos kung ano man ang hanap buhay dito po, dito na lang po kami. Hindi sukat akalain ni Aling Jenny na papasukin pa ng tubig dagat ang kanilang bahay. Kahit nakalayo na ang Bagyong Uwan sa La Union. Lumikas sila sa evacuation center noong linggo. Ngunit agad ding bumalik sa kanilang bahay kinabukasan nang nakalampas na ang bagyo sa lalawigan. Bagamat may nakataas na storm surge warning, inakala nilang ligtas na ang lahat. Ngunit kaninang madaling araw, habang mahimbing ang kanilang tulog, biglang inabot ng malalaking alon ang kanilang mga bahay sa Sitio Berlin, Barangay Alaska, Aringay, La Union. Laking pasasalamat na lamang nila at walang nasaktan. Lahat ng mga bata po, yung mga magulang dito, niligtas yung mga bata, lumabas po kami lahat. Tapos kasabay pa ng malakas na ulan. Ganun po. Sa awa naman ng Diyos po, yun lang. Basta importante, okay kami po kahit mawala na lahat, mabasa lahat, yung bahay. Basta importante po yung walang nangyari naman sa amin sa awa ng Diyos. Sa taas ng retaining wall na ito, dito sa Sitio Berlin, lampas pa dito yung alon nung mga nakaraang gabi. Kaya yung tubig dumiretso doon sa mga bahay ng mga residente. Umabot hanggang baywang ang tubig mula sa dagat dahil sa laki ng mga alon. Sa laki ng daluyong na epekto ni Bagyong Uwan noong mga nakaraang gabi ay tumabon dito sa mga bahay sa Sitio Berlin yung makapal na buhangin na galing sa dagat. At ngayon ay unti-unting hinuhukay ng mga residente yung gilid at yung loob ng kanilang bahay para makuha yung mga gamit at maibalik sa dati yung kanilang bahay. Ayon sa punong barangay, Linggo at Lunes ng gabi nang mangyari ang insidente. Ito na raw ang unang pagkakataong inabot sila ng ganitong daluyong kahit sanay na sila sa malalaking alon. Ako rin natakot din ako kasi ngayon lang ako naranasan yung kwan. Yung galing sa dagat at saka yung kwan. Halos sila yung dagat saka ilog. Pag tuloy-tuloy ito, paano ito yung mga tao dito? Iniisip ko na kung talagang kwan, magano na yung tubig at ilog at saka dagat. Plano ko na kung anong gagawin. Buti na lang, mga siguro 12, medyo ko na, mag-low tide na. Kaya unti-unti nang bumaba yung kwan. Hindi sir, ngayon lang ako nakaranas ng Bagyong Uwan na malakas na alon na pamuntang dito sa lugar bahay namin sir. Ilang bagyo na sir, hindi po mapasok. Ngayon lang sir, malakas talaga Bagyong Uwan sir. Dahil gawa sa light materials ang karamihan sa kanilang mga bahay, marami ang nagkaroon ng partial damage. Maraming natumbang mga puno. Ang mga fish cages naman nasira kaya nakawala ang mga alagang isda. Dahil ilang araw na rin silang hindi makapalaot dahil mataas pa rin ang alon sa dagat, sa ngayon, kanya-kanyang diskarte muna sila sa paghahanap ng pagkain. Wala pa rin silang natatanggap na tulong mula sa pamahalaan, kaya ang kanilang panawagan. Sana po kay Mayor namin na si Ben Sibuma po, saka si Vice Eric Sibuma po, Vice Gob, na sana po matulungan niya po kami. Nanawagan ko kay Pangulong BBM na tulungan na kami, pati gobyerno sir, para may
Kahit walang, sir, yung foods lang, bigas, ganyan, sir. Wala, sir, kapag ganitong sitwasyon, sir, wala kaming makaharap buhay. Oo, bakit? Malakas yung alon, sir. Hindi makapunta sa laot. Sa ngayon, abala ang mga residente sa paglilinis ng kanilang mga bahay at pinipilit na bumalik sa normal ang kanilang pamumuhay. Ryan Lacanlale, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Idineklara ng pamahalaang panlalawigan ng Pangasinan ang state of calamity, bunsod ng pinsalang iniwan ng Super Typhoon Uwan. Batay sa ulat ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, apektado ang higit 59,000 na pamilya o mahigit 233,000 na individual mula sa 441 na barangay sa buong lalawigan. Tinatayang umabot sa 416.8 million pesos ang pinsala sa agrikultura at 68 million pesos naman sa infrastruktura, habang mahigit 2,500 na kabahayan ang nasira. Ayon kay Governor Ramon Guico III, patuloy ang clearing operations at nananatiling prioridad ng pamahalaan ang kaligtasan at mabilis na pag-abot ng tulong sa mga apektadong residente. Agad ipinaayos si Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang nasirang kisame sa passenger terminal building ng Bicol International Airport dahil sa malakas na hangin ng Super Typhoon Uwan. Sa utos si Pangulong Ferdinand Marcos Jr., nagsagawa ng inspeksyon ng DOTR sa mga transport hub gaya ng Paliparan na tinamaan ng bagyo upang matiyak na ligtas at maayos ang mga pasilidad. Binigyan ng kalihim ng 2 linggo ang pamunuan ng Bicol Airport para ayusin at palitan ng uniform na materyales ang kisame upang mas maging matibay ito laban sa mga susunod na bagyo. Tiniyak ng Civil Aviation Authority of the Philippines na tuloy ang on-site assessment ng mga paliparan para mapanatili ang structural integrity at kaligtasan ng mga pasahero. Ipinagtanggol ng Malacanang ang pagdalo ni First Lady Liza Araneta Marcos sa book launch at concert sa gitna ng relief efforts para sa Bagyong Tino. Ayon kay Palace Press Officer Atty. Claire Castro, ang mga event na diniluhan ng unang ginang ay hindi personal na lakad kundi pagkilala sa kontribusyon at talino ng mga nakaraang First Ladies ng bansa. Nilinaw ni Yusek Castro na hindi naapektuhan ng mga aktibidad ng unang ginang ang koordinasyon at pagtugon ng Pangulo at mga cabinet secretaries sa pangangailangan ng publiko. Dumalo si First Lady Marcos sa paglulunsad ng librong Philippine First Ladies Portraits at ang Goldenberg Concert Series noong November 6 at 7 bilang bahagi ng pagpapahalaga sa mga Pilipino. Yung mga events na dinaluhan po ng unang ginang ay hindi po isang parting pansarili lamang. Hindi po ito pagdalo, pagpunta sa isang resort para mag-swimming. Hindi po ito susuot ng mga costume katulad ng Snow White para mag-party-party. Ito po ay pagkilala mismo sa kapwa nating Pilipino. Habang ang Pangulo naman po at ibang mga cabinet secretaries ay tumutugon sa mga pangangailangan ng ating mga kababayan. Isinulong ni House Speaker Bogie D. III ang pagpasa sa mga panukalang batas kontra korupsyon. Naniniwala naman ang Independent Commission for Infrastructure na hindi sapat ang panukalang 2 taong existence ng Komisyon kontra Infrastructure Corruption sa tindi ng katiwalian sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Mula sa House of Representatives, ito ang balita ni Rosalie Cos, live. Rosalie, ano ba ang pangako ng House Leader sa pagbubukas ng sesyon sa Kamara? June, pagsusulong sa mga reformang lalaban sa katiwalian. Yan ang laman ng talumpati ni House Speaker Faustino Bogie D. III sa pagbabalik sesyon sa plenaryo ng Kamara kanina.
Aminado ang House Leader ang katiwalian ng isang hamong patuloy na humahadlang sa pag-unlad ng Pilipinas at matagal nang nananatili sa ating lipunan. Kaya naman 2 reforma ang isinusulong nito kontra katiwalian sa unang araw ng balik sesyon kasunod ng congressional break nitong Nobyembre. Yan ay ang agarang pagpasa sa mga panukalang batas na magbibigay ngipin sa Independent Commission for Infrastructure o ICI. Ang ICI ay nagsasagawa ng investigasyon sa corruption scandal sa flood control projects ng pamahalaan. Target itong maipasa ng Kamara bago mag-adjourn sa Disyembre. Ang ICI bill ay makakatulong upang mapanagot ang mga individual na sangkot sa katiwalaan sa flood control projects. Malinaw ang ating mensahe. There will be 0 delays in the passage of this measure because our people have 0 tolerance for corruption. Bukod dito, ang paghahain ng panukalang anti-political dynasty. Ang Isabela 6th District Representative ay kilalang bahagi ng political dynasty sa probinsya at mayroon ding 16 na kaanak na naglilingkod sa pamahalaan. Kaya samahan po ninyo kung isulong natin ng isang panukalang batas na magbibigay ng malinaw at makaturungang definasyon ng political dynasty. Isang definasyon ng tapat ng diwa sa ating saligang batas na nakatuon sa pagpapalakas ng ating demokrasya. Samantala, nagsagawa naman ang deliberasyon ng House Committee on Government Reorganization kaugnay ng mga panukalang batas sa paglikha ng isang komisyon kontra katiwalian sa infrastruktura o pagbibigay ng ngipin sa ICI. Nagpahayag ng suporta sa mga panukalang batas ang ICI at iba pang ahensya ng pamahalaan. Gayunman, naniniwala si ICI Executive Director Attorney Brian Keith Osaka na hindi sapat ang 2 taong pinapanukala para sa existence o pananatili ng komisyon sa gitna ito ng 100,000 flood control projects na vina-validate nila. Nevertheless, it is quite obvious, Your Honors, that considering the magnitude of what we are facing, the 2-year period might not be sufficient. The 238,000 infrastructure projects was data information provided to ICI by the DPWH 10 years back. You will need more time. Yes, it would depend. Of course, we will defer to the wisdom of the Congress, Your Honor, with respect to that, whether or not it will be time-bound to 2 years or... Sa 2 panukalang batas na inihain dito sa Kamara na layong palakasin ng ICI ay mayroong probisyon na nagtatakda ng 2 taong existence ng komisyon, liban na nga kung palalawigin ng batas. Isinusulong naman ni House Infrastructure Committee Co-Chairperson at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na makapagsagawa ng malalimang investigasyon ang ICI sa anyay questionabling flood control projects sa Davao Occidental at Davao City. Sa ulat ng Department of Public Works and Highways o DPWH, may flood control projects na hindi ayos ang kinalalagyan at hindi pa naitatayo o nakukumpleto sa Davao Occidental at sa Davao City mula umano taong 2021. Wala pang computation ng kongresista sa kabuang halaga ng mga questionableng proyektong ito. Nakita ho talaga natin dito na hindi ho totoo, no, na lahat po ng mga proyekto ay kompleto, na lahat po ng mga proyekto ay wala pong problema. And to be very clear, this involves not just one district, it involves all the districts within Davao City. It also involves Davao Occidental, which is, I think, what we can call the epicenter of ghost projects in Mindanao Island. Bago ito, may ipinunto na ring umano'y 80 questionableng flood control projects sa Davao City si House Deputy Minority Leader at ACT Teachers Party List Representative Antonio Tino. Sa Facebook post naman ni Davao City 1st District Representative Paulo Pulong Duterte, tinawag nitong diversionary tactics implementers sina Congressman Tino at Ridon, gayon din sina Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at ML Party List Representative Leila de Lima at maging ang ICI. Di wow. Well, again, lahat po yan magkakasabay na mailulunsad. Hindi ba? All the investigations that we are doing today on flood control, on infrastructure corruption will proceed as it should to the ICI through the Ombudsman. So, ibig sabihin, charges will be filed in the soonest time.
Ikinatuwa naman ng ICI June yung commitment ng House leadership na pagpasa sa ICI bills ng walang antala. Gayun din, nagpahayag din ito ng kahandaan na imbestigahan yung mga umano'y maanumalyang flood control projects sa Davao Occidental, sa Davao City at maging sa Cebu, oras na matanggap nila yung mga impormasyon at ulat kaugnay nito. Kaugnay naman ang pagbabalik sesyon dito sa plenaryo ng Kamara ay pagtutuunan ng pansin ng mga House members yung mga panukalang batas na isinusulong ng PBBM administration, partikular na sa pagsusulong ng pag-unlad ng ating ekonomiya at iba pa. Balik sa iyo, June. Doon sa panukalang batas, Rosalie, nakasaad ba doon kung sino ba talaga ang mamumuno doon kung sakaling magiging batas na? At ito ba ihahangga sa nakalipas, kasalukuyan at future administration? At yung bang iimbestigahan doon ay lalagpas pa sa mga infrastructure projects o mga katiwalian hinggil sa infrastructure? June, yung panukalang batas na binabanggit mo yung magbibigay ng ngipin sa ICI. Sa kasalukuyan kasi according kay Executive Director ng ICI na si Attorney Brian Kitosaka, yung binavalidate nila na nasa more than 230,000 o kung di ako nagkakamali, 280,000 na nabanggit natin kanina na flood control projects, sa loob yan ng 10 taon. So, yun yung hawak ngayon ng ICI na iniimbestigahan. Hinggil naman doon sa panukalang batas para palakasin o bigyan ng ngipin yung ICI, yun yung kasalukuyang dinideliberate ng House Committee on Government Reorganization. So, kung ilan yung validity, kasi humihiling nga yung ICI, hindi kakayanin kung 2 taon lang yung kapangyarihan na ibibigay sa ICI dahil nga sa dami ng mga naiulat na katiwalian sa flood control projects. Maraming salamat, Rosalie Cos. Nasa intensive care unit ng isang hindi pinangalanang ospital si Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile dahil sa sakit nitong pneumonia. Ito ang ipinahayag ni Senador Jinggoy Estrada sa plenary session ng Senado kanina. Ayon sa Senador, malubha umano ang kondisyon ngayon ni Enrile. Nagpahayag naman ng panalangin ang mga senador para sa paggaling ng dating Senate President. I have just received a very, very sad information that our former colleague, former Senate President Juan Ponce Enrile, is currently in the intensive care unit of an undisclosed hospital suffering from pneumonia. And I heard from a reliable source, a very, very reliable source, that he has slim chances of surviving. Nagkaroon na ng akses ang pamahalaang lokal sa Dinalungan, Aurora, kung saan unang naglandfall ang bagyong Uwan. Dito na napag-alaman ng alkalde kung gaano kalawak ang tinamong pinsala ng bayan. Mula sa Dinalungan, Aurora, ito ang balita ni Asher Cadapan Jr. live. Asher, gaano ba kalawak ang pinsalang inabot ng bayan ng Dinalungan sa Aurora? June, malalakas na hangin at storm surge o daluyong ang naranasan ng sa bayan ng Dinalungan, Aurora sa pananalasa ng bagyong Uwan sa kasagsagan nito noong Linggo ng gabi. Isang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Uwan sa lalawigan ng Aurora, nakadadaan na rin sa Baler Kasiguran Road ang ilang mga sasakyan matapos mapinsala ng malakas na alon at daluyong dala ng bagyong Uwan. Nagkapira-piraso ang bahagi ng Baler Kasiguran Road, partikular na sa mga barangay ng Gupa at Ditale sa Dipakulaw. Sa mga kasunod na bahagi ng kalsada papunta sa bayan ng Dinalungan, mga natumbang poste ng kuryente ang nakahambalang naman sa daanan. Pagdating sa Dinalungan, ibinahagi ni Mayor R.V. Vargas ang kanilang naranasan sa pananalasa ng bagyong Uwan.
Alam niyo po, sabi ko nga po, lahat yung nandito rin po ako sa naging evacuation center po kasi itong aming municipal building. Talagang sabi ko sa mga tao na tanging sa Diyos lang tayo kakapit lahat. Pero yung panalangin na sana huminto na kasi at yung mga kababayan natin na sa mga tabing dagat talagang yun nga, nasira ho talaga yung karamihan. Pero yun nga po, kagandahan nga lang na hindi siya sumasinamahan ng malakas na ulan. Paliwanag ni Mayor Vargas, bago pa man dumating ang bagyo ay nagpatupad na sila ng forced evacuation lalo sa mga komunidad sa coastal area. Before typhoon po dito talagang ang bayan po ng Dinalungan ay talagang nagsipaghanda at ang mamamayan namin dito talagang nakipag-cooperate. At ang kagandahan po sa awa ng Diyos, kami po ay walang casualty dahil po sa maagang preparasyon at kasama ang mga uniform personnel at ang mga barangays na talaga nagtulong-tulong po para ang mga ilikas ang mga nasasakupan namin lalo sa mga tabing dagat, tabing ilog at yung sa mga kabundukan po, yung sa mga paanan ng bundok. Ayon pa sa Dinalungan Mayor, sa 9 na barangay sa kanilang munisipalidad ay 7 rito ang coastal area. 26 na mga bahay na nasa tabing dagat ang totally washed out at nasira, habang nasa 150 ang lubhang napinsala. Karamihan dito ay nasa barangay Abuleg na may nasa 1,500 ang residente. Bagaman nailikas sa mga ito sa mga evacuation center, pagbalik nila sa mga bahay ay nasira ng mga malalakas na alon at daluyong ang ilang bahagi nito. Nakatulong naman nila ang nasa 100 seawall o 100 metro na seawall sa kanilang lugar. Ngunit hindi pa rin ito sapat sa lawak ng kanilang komunidad. Ay medyo gumanda po kasi hindi na dire-diretso ang kwan ng alon. Pero dito na dumadaan yung alon. Sa putol? Opo, dyan sa putol na yan. Kaya nga po sana madugsungan uli iyan. Nakakatakot. Gusto po sana namin na madugtungan po talaga ang seawall para malaking tulong po sa amin talaga. At maraming kaming mga kabarangay na talagang grabe din po ang apektado. Bukod sa pagkain, gamot at mga construction supplies, nananawagan rin ng tulong ang lokal na pamahalaan ng Dinalungan kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Sir, kami po dito sa bayan ng Dinalungan, humihiling po kami na ng inyong tulong. Bukod po sa construction materials, sa food packs na talagang nandito po na binibigay ng DSWD, yung number 1 po yung flood control seawall na yan, na madagdagan po yung flood control at seawall po namin dito sa aming bayan kasi po napakalaking bagay po na mabigyan kami ng isa pang ng marami sa 7 barangay ng flood control po dito. June, hanggang sa oras na ito ay wala pa ring serbisyo ng kuryente sa bayan ng Dinalungan. Hindi pa rin maayos ang supply ng tubig at maging ang telco o ang cellphone supplies or cellphone signals ay bagsak pa rin. Ayon kay Mayor Vargas, wala pang ibinibigay na commitment ang mga utility operator kung kailan ito maisasaayos. Ngunit dahil hindi naman anya ganoon kalakas ang pinsala sa munisipalidad, ay naasahan nito na maibabalik din ang mga serbisyong ito sa lalong madaling panahon. Yan ang latest dito sa Dinalungan, Aurora. Balik sa'yo, June. Maraming salamat, Asher Cadapan Jr. Kontento si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa ipinatupad na preemptive measures ng mga ahensya ng pamahalaan, katuwang ang mga local government unit bago tumama ang Super Typhoon Uwan. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, nakita ng Pangulo ang mahusay na koordinasyon ng mga ahensya at lokal na pamahalaan na nakatulong upang mailigtas ang maraming pamilya sa banta ng malakas na bagyo. Pinuri din ng Pangulo ang maagap na paglilikas ng mahigit
400,000 families na naging difference maker sa pagbawas ng bilang ng mga nasawi. Kasabay nito, nagpasalamat ang Pangulo sa mga lokal na opisyal, first responders at volunteers sa mabilis na pagtugon sa pangangailangan ng mga biktima ng sakuna. Hindi pa rin nakababalik sa kani-kanilang mga bahay ang mga residente sa Barangay Poblasyon, Marilao, Bulacan dahil sa hanggang bewang na baha. May nasira umanong dike ng palaisdaan sa Obando, Bulacan dahilan ng pag-apaw ng tubig sa ilog na sinabayan pa ng high tide. Ito ang balita ni Nestor Torres live. Nestor, ano na ang sitwasyon ng mga nasa evacuation centers dyan? Meron na ba silang natatanggap na tulong mula sa lokal na pamahalaan? Yes, magandang gabi, Monica. Dito sa evacuation center, sa convention center ng Barangay Poblasyon 2, dito sa Marilao, Bulacan, ay patuloy ang pagkain at ipinagkakaloob na tulong at relief goods sa mga evacuees dito sa lugar. May almusal, tanghalian at hapunan ang mga nakasilong dito. Meron din silang natatanggap na relief goods mula sa lokal na pamahalaan. 3 araw nang nananatili sa evacuation center ang 77 pamilya o nasa 284 individual mula nang ipatupad ang forced evacuation sa barangay. Apektado sila ng baha, dulot ng bagyong Uwan, high tide at nasirang dike sa bayan ng Obando. Sinabi ng mga residente, kabilang na si Mang Gerson Sumalino at si Aling Jean Pangan, na abot pa hanggang bewang ang baha sa kanilang lugar, kaya hindi pa sila makabalik sa kanilang mga bahay at hindi rin makapaghanap buhay. Dahil sa nasirang dike, diretsyon tubig dito sa amin. Kami ang naapektuhan. Wala, hindi kami nakapasok sa trabaho. Ngayon po, bali hanggang siguro po hanggang bewang na. Delikado po kasi actually hindi na po kami makakalabas pag medyo tumaas pa po yung tubig doon dahil wala na po kaming dadaanan. Kinailangan na po na nila kapitan na sabihin po sa amin na lumikas na nga po kami kasi po lumalaki po yung tubig. Gayunman, sinabi nilang hindi sila napabayaan dahil may libreng mainit na pagkain at natatanggap din sila na kumot, higaan at hygiene kit mula sa LGU ng Marilao. Okay naman, nagbibigay din naman sila ng kape. Malaking bagay sa amin na may evacuation dito. Wala naman kami mapupuntahan pagka wala dito yung evacuation kasi wala naman taas yung bahay namin. Ayon naman kay Kapitan Rene, patuloy ang mga paraan upang humupa ang baha sa barangay. Nakabukas ang floodgate, may floodgate tayong binuksan at diretso pa rin ang ng pump. Kailangan kasi maubos yung tubig dito na low tide. Pag high tide, sasarado uli yung floodgate at patuloy naman ng pump para matuyo. Batay sa OCD Region 3, umabot na sa 961 barangay ang apektado ng baha sa gitnang Luzon, habang nasa 74,000 pamilya ang apektado ng bagyong Uwan sa buong bansa, sa buong Region 3. Patuloy ang pagbibigay, Monica, ngayon ng mga otoridad ng pagkain dito sa lugar lang sa Convention Center, dito sa lugar ng Barangay Poblasyon 2. At kung mapapansin natin ngayon ay meron silang kanin at ulam na ngayon ay hapunan na kanilang makakain. At ay sa barangay captain na si Mang Rene, na si Kapitan Rene, na kung huhupa nga ang baha bukas ay tuluyan ng makakawirin sa kanilang mga bahay ang mga evacuees dito sa barangay. At yan muna ang ating latest live mula dito sa Bulacan. Balik sa iyo, Monica. Maraming salamat, Nestor Torres. Binuksan na sa light vehicles ang Buntun Bridge kasunod ng pagsasara nito kanina dahil sa patuloy na pagtaas ng antas ng tubig sa ilog. Maaari na dumaan sa tulay ang mga motorsiklo, maliliit na sasakyan at public utility vehicles. Mananatili naman ang pagbabantay ng mga otoridad sa tulay at hindi muna
pahihintulutang makatawid ang mga malalaking sasakyan gaya ng truck na may kargang mabibigat na gamit upang mapanatili ang kaligtasan ng mga motorista at maingatan ang structural integrity ng tulay. Aabot sa 70% ng palaisdaan sa bayan ng Masantol sa Pampanga ang nasira ng Bagyong Juan. Ayon sa alkalde ng bayan, 26 sa kanilang mga barangay ang hanggang ngayon ay lubog sa tubig. Mula sa Masantol, Pampanga, ito ang balita ni Leslie Widem live. Leslie, magandang gabi. Paano ba ang galaw ng mga tao dyan sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay, lalo na sa transportasyon, paglalakad, pamamalengke, etc.? Yes, June, dito nga sa bayan ng Masantol, no, may mga area na hindi na talaga pwedeng daanan ng mga light vehicles at merong mga area naman na pwedeng daanan. Yung mga area na hindi madaanan ng mga light vehicles, ang pwedeng dumaan is yung truck at yung matataas na sasakyan. Pero may ibang area na hindi na talaga passable. Sa panayam ng UNTV News and Rescue kay Masantol Mayor Danilo Ginto, sinabi nito na lubog pa rin sa tubig baha ang 26 na barangay nila. Mayroon lang ilang lugar na pwede pang madaanan kung gagamit ng malalaking sasakyan. Yung pong ating kalsada magmula po sa portion ng Makabebet at passable po sa mga maliliit na sasakyan. Pwede lang po doon yung matataas sa mga truck ang pwede pong dumaan. Ibig sabihin po, paglubog, mga matataas pong tubig, hanggang pong tuhod, hanggang pong mayroon pong portion, hanggang pong bewang at saka dibdib po yung malalalim na lugar. Bunso dito, nagpaikot na ang lokal na pamahalaan ng bayan ng Masantol ng libreng sakay. Samantala, aabot na rin sa 70% na palaisdaan ang nalugi dito sa bayan ng Masantol. Ayon kay Mayor Ginto, nagsasagawa sila ngayon ng accounting sa lahat ng mga palaisdaan sa bayan ng Masantol upang malaman ang halaga ng pinsala sa mga inaalagaang isda at iba pang uri ng seafood. Mga pispan po, marami pong nasira. Siguro po, sa tingin ko, almost 70% po ang mga alagaan nilang mga isda at saka po mga sugpo. Hanggang ngayon po, kahapon po, pinalakad ko po yung ating Department of Agriculture, yung Municipal Department po na magtala po yung mga nasirang laman po ng mga palaisdaan dito sa Masantol. Tapos po yung Engineering Department po, kahapon po, pinalakad din natin yung mga nasira pong private pispan na nagpapabawa po, nagbumubuga po ng tubig sa mga barangay. Isa si Tatay Aris Charles Dain na lubhang naapektuhan ng Bagyong Uwan kung saan nalimas ang lahat ng laman ng kanyang palaisdaan na nagkakahalaga ng 160,000. Halos kumpleto po yan, maliban po sa tilapia kasi ang tilapia hindi pwede sa alat. Bangus, sugpo, banamay, alimango. Dissolve po talaga lahat. January, sana yung anihan namin. Plano sana niya na mangutang upang may mapag-umpisahan mula dito, subalit kapos din ang mga inutangan nito. Ayon sa kanya, magtatrabaho muna siya bilang construction worker para may kahit papaano mapagkunan ng makakain nila sa araw-araw. Ayon sa alkalde, inaasahan pa nilang mas tataas ang tubig baha sa kanilang lugar kung patuloy ang pagtaas ng Pampanga River at kung magpapatuloy ang mga baha sa mataas na bahagi ng Central Luzon dahil ang bayan ng Masantol ay catch basin area o nagsisilbing catch basin ng mga lugar na ito. At yan muna ang balita mula dito sa Masantol, Pampanga. Balik sa iyo, June. Maraming salamat, Leslie Widem. Pinulong ngayong araw ni Department of Public Works and Highways o DPWH Secretary Vince Dizon ang mga kawani ng ahensya sa Cebu. Isa sa layo ng nasabing meeting ay ang paglalatag ng Flood Control Master Plan sa rehiyon kasunod ng nangyayaring malawakang pagbaha dulot ng Bagyong Tino. Ayon kay Secretary Dizon, inimbitahan nila sa meeting si former DPWH Secretary Rogelio Babe Singson upang mabigyan sila ng giya kaugnay ng matagal ng plano para sa Cebu na hindi maayos na naipatupad noong mga nakaraang administrasyon. Dagdag pa ng kalihim, plano nilang isapubliko mismo sa Cebu ang nasabing plano
sa susunod na linggo. Pero ngayon, tama na yung yung meeting, sabi nga namin, execute na tayo. Execution na tayo. No? So nandiyan na naman yung mga plano na. Pero this time around, we will execute it the right way. That's why we are getting Sec Babes to help us, Admin Eddie. Ipinagagamit na ng provincial government ng Catanduanes sa mga alkalde sa lalawigan ng kanilang quick relief funds para makapagbigay ng dagdag na ayuda sa mga nasalanta ng Bagyong Uwan. Dumating naman ngayong araw ang paunang tulong na 10,000 relief packs mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Ito ang balita ni Dan Hersalia. Nanawagan ngayong araw ang pamahalang panlalawigan ng Catanduanes sa lahat ng mga alkalde na gamitin na ang quick relief funds ng bawat barangay at munisipyo at ipamahagi agad sa mga residente. Inatasan din ng gobernador ang mga opisyal na ipamahagi na ang lahat ng preposition relief packs sa lalawigan. Ito ay bunsod ng naging epekto ng pananalasa ng Bagyong Uwan na naranasan sa lalawigan. Ngayong araw, dumating ang nasa 10,000 food packs mula sa DSWD. Dito po sa Catanduanes. Kabilang po sa 30,000, yung una nang naipreposition natin dito. Ibig sabihin, bago pa po tumama yung bagyo, ay nakapag-lagak po tayo. Nakapag-prepo po tayo sa mga almost all the municipalities, 11 municipalities of Catanduanes. Dumating din sa lalawigan si DSWD Secretary Rex Gatchalian kasama si ASEC Iron upang personal na maghatid ng tulong sa mga apektadong residente. May naiulat na humigit kumulang 1,085 bahay ang nasira sa ilang lugar, kabilang na ang Catanduanes. Ilang bayan sa lalawigan ang nakaranas ng malakas na pag-ulan at storm surge na nagpahirap sa rescue at clearing operations. Nanawagan din ang lokal na pamahalaan ng Catanduanes ng tulong para sa mga nasalanta. Ayon sa gobernador, kailangan nila ng construction materials para maayos muli ang mga bahay na nasira ng bagyo. Kasabay nito, tuloy-tuloy ang relief operations ng DSWD at lokal na pamahalaan sa lalawigan para tugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Isa ang lalawigan ng Catanduanes sa pinakamatinding nasalanta ng Bagyong Uwan kung saan umabot pa sa Tropical Cyclone Wind Signal No. 5 ang buong lalawigan. Dan Hersalia, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Kinondena ni Vice President Sara Duterte ang patuloy na umano'y korupsyon pagdating sa paggasta ng pondo ng pamahalaan sa mga proyektong pang-infrastruktura. Ayon sa pangalawang Pangulo, ang mga anomalya sa budget ay nadiskubre o hayag na, ngunit wala pa ring opisyal ang nananagot. Git ni VP Duterte na mga issue ay natuklasan umano hindi lamang sa 2025 budget kung hindi noong 2023 pa. Dagdag pa ng pangalawang Pangulo na ang paglikha sa Independent Commission for Infrastructure o ICI ay para lamang ilihis ang atensyon sa issue. Nauna ng kinwestiyon ni VP Sara noong Oktubre ang pagtatatag ng ICI ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at iginiit na ito ay upang bumuo ng mga salaysay o naratibo ng administrasyon. Narito naman ang salita ng Diyos na ating sandigan mula sa aklat ng Juan 16:13 na nagsasabi, "Gayunmay kung siya, ang Espiritu ng katotohanan ay dumating, ay papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan, sapagkat hindi siya magsasalita ng mula sa kanyang sarili, kundi ang anumang bagay na kanyang marinig, ang mga ito ang kanyang sasalitain at kanyang ipapahayag sa inyo ang mga bagay na magsisidating." Ng ating balitaan ngayong gabi, aming inilahad ng buong katapatan kung paano namin nasaksihan. Ay po'y makapagtitiwala ng aming nakita at narinig ang aming ibinabalita. At dito po sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang gabi po.